Dalawang contractors na sangkot umano sa manumalyang flood control projects, dami lamang at yan ay natuklasan ng ilang opisyal ng Senado. Habang si Senator Villanueva plano naman na kasuhan yung mga nagpapakalat daw ng fake news sa gitna ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J.C. Galvez. Naniniwala si Senate Majority Leader Joel Villanueva na dami o taong ginagamit lamang ang mga may-ari ng Wawaw Builders at St. Timothy Construction Corporation. Ayon kay Villanueva, lumabas sa mga nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na laganap ang License for Rent Scheme kung saan may mga kumpanyang gaya ng Wawaw at St. Timothy na pinagdududahang dami contractors. Anya, maging si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ay umamin na totoong nangyayari ang ganitong gawain. Binatikos ng senadora ang kawalan ng epektibong mekanismo para masuri ng maigi ang mga kontraktor na anya'y nagdudulot ng patuloy na problema sa mga proyekto Department of Public Works and Highways. It looks like they are dummy companies, no? Yung diniscuss namin sa floor kahapon na kamakalawa, if I'm not mistaken, na ang dami talagang nagpapahiram ng lisensya. License for rent talaga. At yung mga diskaya, may mga feelers na nagsasabi na magsasalita na sila na kung sino yung mga pinahiram nila ng lisensya. Alam natin, bawal yun, pero klaro yan eh, di ba? Nung hearing, klaro yan. Even Secretary Bonoan made mention na totoo na nagpapahiram, nabebenta, and dun nga sa tanong na pagka na-blacklist, etc., ang bilis nakakagawa ng kumpanya at nakakapasok. Wala talagang mekanismo. So talagang doomed to fail yung mechanisms natin para i-check kung itong mga kumpanya ito, itong mga contractors na ito, talagang tumatalima sa batas. And so with all of this, doon nagsimula sa PICAB, susunod sa mga contract, susunod sa mafia ng DPWH. Ito, equal sa this problem na nagsasuffer ang taong bayan. Dagdag pa ni Villanueva, hindi dapat malihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na sangkot dahil lamang sa mga nagkakalat ng maling impormasyon. Anya, nakikipag-ugnayan na siya sa kanyang mga abogado upang kasuhan ng mga nasa likod ng pagpapakalat ng kasinungalingan. Ipinahayag ito ni Villanueva matapos kumalat ang ilang video at larawan na tila ipinapakita na malapit umanong kanyang ugnayan kay dating Department of Public Works and Highways District Engineer ng Bulacan 1st District na si Henry Alcantara na sangkot sa mga ghost flood control projects. Kaya dapat file na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not reduce. So we will also file cases against them. Samantala, hinamon naman ni Villanueva ang pamilya Diskaya na diretsyong pangalanan ang mga kumpanyang pinahiram nila ng lisensya. Anya, malino na pinahiram ang kanilang mga kumpanya at gumamit ng mga subcontracting at joint venture loopholes upang maging legal ang operasyon. Git ng Majority Leader, dapat maging mas maagap ang pamahalaan sa pagtutok sa ganitong anomalya at hindi lamang umasa sa mga papeles na isinusumite ng mga kontraktor. Yung mga diskaya, they were saying na sasabihin na nila ang katotohanan. So, huwag na nila sabihin na gano'n, no? Puro gano'n sila. Ituro na nila, sabihin nila, hiniram yung 9 na kumpanya, 31 billion. 31 billion. Sino pa maniniwala sa atin lahat na kaya nila yon, yung they have the capacity to really run such operation, no, as big as that. So, talagang pinapahiram contract nila, yung binanggit ko sa floor, yung subcontracting loophole, yung joint venture loophole, dun sila umiikot and somehow nagiging legal yon para ano nila yung kanilang gawain, no? But the government should be proactive. We cannot be in the passive side na ito na lang, kung ano na lang yung makita natin, di ba? Ito na lang, ito yung sinabit sa atin na papeles. And this information that I'm talking about will be supported by documents, will be supported by facts. So yun ang importante. And para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app,
Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.